and that makes him the major stockholder now. Biglang sabat ni Mr. Perez. Halos hindi ako makahuma sa sinabi niya at lumapit sa akin ng isa sa mga member at iniabot sa akin ang latest report of company's share. Wala nang ang pangalan doon si Charlie at buong buo ang shares niya na inilipat sa vice presidente. No, this is not real. Wala sa sariling sambit ko. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa nakikita ko sa harapan ko ngayon. I dialed Charlie many times but he's still not answering. Just what the fuck is wrong with him? Bakit bigla niyang tinalikuran ng kumpanya kung kailan kailangan ko siya? You can always check the legality of that report, but for now, we all agreed to remove you from being the CEO of the company. You are also grounded to join any company matters for as long as you haven't settled all your personal and legal issues and concerns, Mr. Aragones said in a very formal and authoritative manner. Napatanga ako sa mga sinabi niya. Ramdam ko rin ang labis na pamumula ng mukha ko dahil sa pagkapahiya. Naiiyak ako pero kailangan kong pigilan dahil ayokong magmukhang kawawa sa harap nila. Nanginginig din ang buong katawan ko at halos hindi na ako makagalaw sa kinauupuan ko. Maging ang tamang paghinga ay nakalimutan ko na yata. Pagkatapos ng meeting ay naiwan akong nakatulala pa rin sa loob ng conference room. Maging ang assistant ko ay hindi malaman kung lalapit sa akin o ano. I can't contact Charlie yet until now. Then, I remembered my mom. I need her help right now at alam kong hindi niya ako matitiis. Hello, Catrice? Where are you, my dear? I was so shocked with the video being circulated online. Mangiyak-ngiyak na sabi ng mami ko nang sagutin niya ang tawag ko. Mom, I can't get hold of Charlie. Ngayon lang ay tinanggal nila ako bilang CEO ng sarili kong kumpanya. At kabi-kabilang kaso rin ang nakasampa laban sa akin. Mom, I need your help. Tawagan mo si Charlie at pakiusapan mong tulungan niya akong malampasan ang lahat ng ito. Umiiyak kong pakiusap sa mami ko. I heard her cry too. I will try my best, Iha. But for now, please come home so we could plan things better. Pakiusap nito sa akin. Okay, Mom. But I need bodyguards to pick me up here because the reporters are waiting outside. They are harassing me, Mom. Sumbong ko sa kanya. Narinig ko ang pagsinghap niya sa kabilang linya. Okay, I will hire people to get you out of their way. Sagot nito bago tinapos ang tawag. Bakit bigla-bigla na parang walang pakialam si Charlie sa akin? I'm sure, nakita niya na ang video online. Ganon din ang mga balita tungkol sa kumpanya ko. Pero bakit wala siyang ginagawa para tulungan ako? Nagsiselos ba siya dahil sa video? Saka, hindi pa niya sinasabi sa akin kung bakit hindi siya ang kasama ko sa hotel. How come I was with an asshole instead of him? Pakiramdam ko, sasabog na ang utak ko sa dami ng mga problemang kinakaharap ko ngayon. Dapat ay abala na ako sa tabi ni Charlie dahil wala na sa landas ko si Christina. Kaya wala nang hadlang sa aming dalawa. Pero ganito naman ang nangyayari. Patuloy kong hindi pinapansin ang mga tawag ni Catrice at ngayon lang ay tumatawag ulit sa akin si Mr. Perez at ibinalita ang nangyari sa board meeting kanina. Hindi niya alam, napanood ko rin naman lahat ng nangyari. I felt satisfied with how my plan pushed through without any problem. Sirang-sira na ang pagkatao at kredibilidad niya ngayon. Simula ngayon ay wala nang magtitiwala pa sa kanya at siguradong babagsak ang lahat ng mga pinaghirapan niyang buuin. Hanggang sa mawala ang lahat ng ito sa kanya. Dapat maramdaman niya kung paano mawala ang lahat ng mahalaga sa kanya sa isang iglap lang. Gaya ng ginawa niya sa amin ni Christina. Then, my phone suddenly rang. Tita Hillary calling. Parang alam ko na kung bakit tumatawag si tita. Siguradong pakikiusapan ako nitong tulungan si Catrice sa mga kasong kinakaharap niya ngayon.
in her dreams. Alam kong kahit ampon lang si Catrice, ay mahal na mahal ito ni tita. At sukdulang konsintihin niya ang lahat ng mga gawa nito kahit hindi maganda. I can't even forgive my family for how they treated my wife. Sila pa kaya? I ignored her calls too and continued with what I'm doing. For the next few weeks, I was still mad because we still don't have enough information about the whereabouts of my wife. May mga tao rin akong nakabantay sa bahay nila 24/7 just in case bigla siyang bumalik doon. Nakausap ko na rin ang mami at daddy niya para humingi ng tawad sa nangyari sa amin ni Christina. Maging sila ay labis na nalulungkot sa biglang niyang pag-alis. It's all my fault at hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap at naibabalik sa buhay ko. Then, one day, Catrice went to my house with a very depressed expression. She looked like a total mess, and her face only makes my blood boil to its highest point. What the hell are you doing here? Nasaan ang gwardiya? Paano ka nakapasok dito? Paangil na tanong ko sa kanya. Sa mga nakaraang linggo ay napagtagumpayan ko siyang iwasan. Kaya naiinis ako ngayon dahil natsyempuhan niya ako ngayon. Charlie, pinagtataguan mo ba ako? Sabat nito agad sa akin. Hindi rin maikakaila ang galit sa boses niya. I'm busy, Catrice. Mahirap bang intindihin iyon? Malamig kong tugon sa kanya. Busy? Hindi ako naniniwalang hindi mo alam ang lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. Wala ka na bang pakialam sa akin? O tinitikis mo ako sa dahil nagkiselos ka? Dahil sa lalaking nasa video? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano. Pero napatawa talaga ako nang malakas sa sinabi niya. Nagsiselos? At bakit naman ako magsiselos, Catrice? Nababaliw ka na ba? O sadyang makapal lang talaga ang mukha mo? Akala mo ba hindi ko malalaman lahat ng ginawa mo para lang paghiwalayin kami ni Christina? Galit na sumbat ko sa kanya. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla sa mga sinabi ko. Biglang naging tuliro ang paglulumikot ng mga mata niya. Charlie, ano sinasabi mo? Wala akong alam sa mga pinagbibintang mo sa akin. Saka, bakit ako ang pinagbibintangan mo sa ginawa ng asawa mo? Kung hindi siya naglandi sa hotel kasama ang Dave na yon, hindi kayo masisirang dalawa. Tanggi nito at kung todo pa sa pagtatanggol sa sarili niya. Kulang na lang sapakin ko siya sa mga sinabi niyang malandi ang asawa ko. Pasalamat na lang talaga siya at nakakapagtimpi pa rin ako. I did not mention Dave or hotel yet. So paano mo nalaman iyon? Usig ko kaagad sa kanya at halatang kinabahan siya at hindi malaman ang isasagot. I saw the news. Kasi 'di ba, nagpa-interview ang mami ni Dave, kaya doon ko nalaman. Halos muutal na ito sa pagsinungaling. Lalo lamang nag-alab ang pagkasuklam ko sa kanya. Kaya lumapit ako sa kanya at sinampal ko na siya ng malakas. Halos mawalan siya ng panimbang sa ginawa ko, pero binaliwala ko iyon. Dahil gusto ko nang sumabog ang dibdib ko sa matinding galit ngayon. How dare you slap me, Charlie? Bulyaw nito sa akin, ngunit isang sampal ulit ang binigay ko sa kanya. Hindi ako nananakit ng babae, pero hindi na tao ang tingin ko sa kanya. Dahil sa lahat ng mga kademonyohang ginawa niya sa akin at sa asawa ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Catrice. Inilaglag ka na ni Mateo at ni Michael sa lahat ng ginawa mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala na ang proteksyon na tinatamasa mo mula sa akin? Because I decided to cut ties with you. At kulang pa ang lahat ng paghihirap mo ngayon sa lahat ng dinanas ni Christina. Dahil sa mga kagagawan mo. Sigaw ko sa kanya. Alam kong namumula na rin ako ngayon sa galit. Maging ang mga ugat ko sa leeg ay nararamdaman kong naggagalawan kasabay ng pag-igting ng aking mga panga. Charlie, please,
Listen to me. Sinisiraan lang nila ako dahil hindi nila matanggap na mahalaga ko sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanila. Pagsusumamo pa nito at ang mga hawakan pa ako, ngunit mabilis akong umatras. Kapal din ang pagmumukha mo, Catrice. Hindi mo na ako malolokong muli. At huwag mo nang gamitin pa si Tita Hillary para lang matakasan ang lahat ng kaso mo ngayon. Dahil kahit mismong mga magulang ko ay hinding-hindi ka tutulungan. Alam mo kung bakit? Dahil sila man ay nagmamakaawa ring patawarin ko. At sa totoo lang, kulang pa ang lahat ng iyan kumpara sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin at sa asawa ko. Malamig na tugon ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito kasabay ang pag-awang ng mga labi niya. What do you mean? Tinutugis na ako ng batas at kabi-kabila na rin ang mga utang na kailangan kong bayaran. Tapos mubay pa ang lintik na sex video na yan na hindi mo matay-matay sa internet. Tapos sasabihin mo sa akin na kulang pa? Binulag ka na nga ng babaeng yun dahil kahit wala na siya ay nagpapauto ka pa rin sa kanya. Patuloy nitong sigaw sa akin. Pero nayayamot na akong makasama pa siya o marinig ang ano pa mang sasabihin niya. Kaya tinawag ko ang mga gwardya para palabasin na siya sa bakuran ko. Bitiwan niyo ako! Hindi pa kami tapos mag-usap, ano ba? Sigaw nito sa mga security guards habang nagwawala at nagpupumiglas sa kanila. Charlie, makinig ka sa akin please. I need your help. Huwag mo akong pabayaang malugmok ng husto. Pakiusap pa nito, ngunit tinalikuran ko na siya at pumasok na ako sa bahay. Wala na akong balak makinig pa sa mga kalokohan niya. Dahil kahit kailan ay hindi ko siya mapapatawad. Naaawa lamang ako kay tito at tita dahil kahit ubuso nila ang kayamanan nila ay hindi pa rin ito sasapat para makabangong muli sa pagbagsak niya. Lalo na at tuluyan na siyang nawalan ng karapatan sa kumpanya. Tinawagan ko agad ng kaibigan kong general para ipagbigay alam ang lokasyon ni Catrice. At sa mismong araw ding iyon ay nahuli na siya ng mga pulis at ikinulong para sa mga kaso laban sa kanya. Hey, are you listening to me? Untag ni ate sa akin kaya naputol ang pagbabalik tanaw ko sa mga nakaraan. Hanggang ngayon, mahigit 3 taon na ang nakalilipas pero hindi ko pa rin hahanap si Christina. Ang tanging konsolusyon ko na lamang ay ang 3 taon na ring nakakulong si Catrice at pinagdudusahan ang mga kasalanan niya. Maraming taon pa ang bubuoy niya sa kulungan kaya sapat na ring kabayaran sa mga kasalanan niya sa amin. I'm sorry. What were you saying? Hinging paumanhin ko sa kanya, ngunit umismid lamang ito at humalakip-kip. Ang sabi ko, tutulungan kitang hanapin si Christina at dalawin mo naman sina mami at daddy. Hindi mo pa rin ba sila napapatawad hanggang ngayon? Malungkot na tanong nito. Napabuntong hininga ako bago sumagot. Ate, I want to concentrate on finding my wife. It's more than 3 years, but until now, wala pa rin akong kahit konting clue. Pakiramdam ko, ayaw niyo na talaga magpakita sa akin. Muli na namang rumagasa ang sakit sa dibdib ko dahil sabik na ako sa kanya. Labis akong nananabik na makita siya at makasamang muli. At ipinapangako kong mas magiging mabuti na akong asawa sa kanya. At hindi ko na siya sasaktang muli. Hindi ako hadlang sa pagpapatuloy mong hanapin ang asawa mo. Pero ang sa akin lang, huwag mo namang tuluyang pabayaan ang sarili mo. Payo pa niya sa akin. Hinaplos-haplos pa niya ang kamay kong nasa ibabaw ng mesa. Salamat ate. Tugon ko. Teka, saan ka nga pala nanggaling ngayon? 'Di ba nag-out of town ka? Tapos ang dami mo pang dala. Ano ba yung mga yan? Pag-iiba ko sa usapan at saka tiningnan ang mga dala niya ngayon lang ay nakalapag na sa center table. I just visited our hotel branch in Ilocos Norte na pinamamahalaan ng tita ni Hunter. At ayan, ipinauwi sa akin. Pasalubong daw. You have to taste the pastries and muffins because they are so delicious.
Gusto ko nga makilala yung gumagawa, pati yung cake na in-order nila roon ay masarap talaga at ang ganda ng designs. Pagbibigay alam niya sa akin, si Hunter ang asawa ni ate na nagmamay-ari ng hotel chains na may 35 branches sa Asia at 15 nga rito ay matatagpuan dito sa Pilipinas. That's good. I know how much you love pastries. Basta tinapay naman masarap sa'yo. Nangingiting komento ko sa kanya. Si ate lang yata ang Chinese na napakahilig sa Western cuisine sa pamilya namin. I'm not kidding. Masarap talaga. Wait, magbubukas ako ng isang muffins at tikman mo ha? Nakatawang sagot nito saka kumuha nga ng sinasabi niya at saka inilapag sa harap ko. I'm not hungry yet ate. Reklamo ko sa kanya pero inirapan ako nito. Kumain ka at ubusin mo. Dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi mo kinakain niyang dala ko. Masungit na saad nito saka tumayo at magpapagawa raw ng kape na isasabay sa pagkaing dala niya. I took one muffin and removed the tiny ribbons that's locking the cover. Written on top are the artistic and well-designed letters of KCC's Cakes and Pastries. I smirk because it's the beginning of my name and Christina. Parang pakaramdam ko tuloy ay para sa akin talaga ito. I took one bite and I unexpectedly moaned because it really tastes so great. Marami na akong natikmang mga tinapay at cupcakes pero ang isang ito ang nag-stand out. Tamang-tama ang lambot at tamis. Maging ang linamnam na taglay nito. See? It's good, right? Pagmamalaki ni ate nang makabalik na ito at may hawak na 2 tasa ng kape. Tumango lang ako sa kanya at muling nagbukas ng isa pa at mabilis kong kinain. I don't know why, but I really like it. Yes, surprisingly, I really do like it. Sagot ko sa kanya. Kumislap ang mga mata nito at halatang natuwa dahil nagustuhan ko ang dala. I told you so. De bale, babalik ako roon at kukilalanin ko kung sino yung gumagawa at mag-o-order ako ng marami. Gusto ko nga rin sanang i-celebrate ang anniversary namin doon dahil namimiss ko nang magstay ng matagal sa beach for relaxation. Ang gaganda pa naman ng mga beach sa Ilocos. Masayang sabi nito sa akin. Nakapaskil na ang namaluwang ang ngiti sa maganda niyang mukha habang sinasabi ang mga iyon. That's good. I'm always happy for you ate. Saad ko at lalo pang lumawak ang ngiti nito. Why don't you come with us? Ikaw din. You need a vacation para naman mas maging fresh ang utak mo at mas makaisip ka pa ng ibang paraan para mahanap si Christina. Suhestyon nito ngunit wala akong balak mamasyal ngayon. Abala ako sa paghahanap sa asawa ko at wala akong karapatang mag-relax hanggat hindi ko siya nakikita. I'm sorry ate. I don't feel like going somewhere. Just enjoy your anniversary celebration and hopefully another baby will be conceived. Nakangiting tudyo ko sa kanya. Bahagya naman itong namula pero hindi napalis ang mga ngiti sa labi niya. Bahala ka. Pero gaya ng sinabi ko, huwag mong pabayaan ang sarili mo, okay? Tingnan mo yung itsura mo. Mukha ka ng ermitanyo. Naku, kung ako si Christina at nakita kita sa ganyang hitsura, hindi kita papansinin. Pabirong hirit nito, kaya imbes na mapikon ay natawa pa ako. Alright brother, I have to go now. Namimiss ko na rin ang anak ko. Dito kasi ako dumiretso para ma-check ko ang kalagayan mo. Paalam nito sa akin saka tumayo. Inihatid ko siya hanggang sa elevator bago muling bumalik sa opisina ko. Hindi ko alam kung bakit para akong batang natuwa nang marami siyang iniwan sa mga pasalubong na dala niya para sa akin. The next 3 weeks were so hectic for me because of many events that we have to cater. Nakakapagod man ay satisfied naman ako dahil malaki-laki na rin ang naiipon ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. I want them to study in prestigious schools, kaya todo kayod ako sa pagtatrabaho. Ngayon ay naiintindihan ko na yung nararanasan ng mga single parent.
Lalo sa akin, doble ang kailangan kong buhayin at bigyan ng magandang kinabukasan. Madalas ko ring maisip ang mami at daddy ko dahil wala na akong balita sa kanila mula nung umalis ako. Maging sila ay hindi man lang yata ako hinanap. Dahil nga siguro, isa lang akong kahihiyan sa kanila, kaya ipinagpalagay na lamang din nilang patay na ako. Kasalukuyan akong nakaupo sa mini office ko at naglilista ng iba pang kailangan naming ihanda para sa mga susunod naming events, nang biglang pumasok si May na nababalot ng galit at pag-aalala ang mukha. Napakunot agad ang mukha ko. "Anong problema mo?" Takang tanong ko. May pag-aatubili pa sa kilos nito na tila tinitimbang kung sasabihin ba niya ang pakay niya o hindi. Yung mga bata kasi, nag-aatubiling panimula nito. Kaya napatayo ako bigla. Biglang nabalot ng pangamba ang puso ko sa tinuran niya. "Bakit? Anong nangyari sa mga anak ko?" Kinakabahang usisa ko at lumapit agad ako sa kanya. Ayun, puro putik dahil nakipag-away doon sa mga anak ni Aling Rita. Alam mo namang sutil yung mga anak nun, di ba? Inasar-asar kasi yung mga anak mo na hindi daw totoong tao dahil wala silang tatay. Halos hindi niya mapakawala ng huling salitang binanggit niya. Ako naman ay tila binuhusan ng malamig na tubig at napako ako sa aking kinatatayuan. Sumakit agad ang puso ko sa narinig at tila dinudurog ito. "Nasaan na ang mga bata?" Garalgal na tanong ko. Niloko ang bara sa lalamunan ko na lalo yatang nagpasakit sa aking dibdib. Nasa sala at nagiiyakan. Awang-awa nga ako dahil mahirap din pala sa mga bata ang maging matalino sa edad nila dahil may mga bagay na silang naiintindihan na makakapanakit sa kanila. Ang liit pa nila pero affected na agad sila sa mga narinig nila. Malungkot na saad nito. Hindi ko na siya sinagot at dali-dali akong nagtungo sa mga anak ko. Halos panawan ako ng katinuan nang makita ko ang kalunos-lunos na paghikbi ng mga anak ko habang magkahawak ang mga kamay nila. Sa itsura nila ngayon ay hindi mo iisiping mag-aapat na taon pa lamang sila. Lumapit ako at kinulong silang dalawa sa mga bisig ko. Gusto ko mang maintindihan nila na narito lamang ako. At habang kasama nila ako, walang ibang pwedeng makapanakit sa kanila. "Mommy!" Halos sabay nilang bulalas bago muling umiyak. They can actually express themselves already at their age, and I'm so proud of that. "What happened?" I asked them softly. Nagkatinginan pa sila bago muling bumaling sa akin. "Jomar said, I am an alien because I have no daddy." May pagkabulol na sabi ni Henry. "Mommy, why no daddy?" Inosenteng tanong naman ni Ian. Nanikip ang dibdib ko sa nakikita kong tingin mula sa mga mata ng mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanila dahil siguradong hindi rin naman nila mauunawaan pa sa ngayon. Just don't mind them, okay? You have a daddy, but he is far away and can't come here. Dahan-dahan kong paliwanag sa kanila. Biglang nangislap ang mga mata nila sa isinagot ko. Napakagat ako ng pang-ibabang labi. Sana lang ay huwag na muna nila akong kulitin ng tungkol sa daddy nila dahil siguradong mahihirapan akong sagutin. Huwag muna ngayon, please. "We're humans, not alien." "Yes!" Tumango ako sa kanilang dalawa. Saka ko sila muling niyakap. Pagkatapos ay inaya ko sila sa banyo at pinaliguan. Ipapasyal ko sila ngayong araw para naman makalimutan nila ang nangyaring pambubuli sa kanila. Bigla na naman akong nalungkot dahil dito. My kids will have to live with this as they grow older, and I don't know if I can handle that. Kinabukasan ay nagulat ako sa dami ng umuosyoso sa harap ng bahay namin na tila mayroon silang pinagkakaguluhan doon.
Mabilis kong ipinarada sa gilid ng kalsada ang sakyan ko saka lumapit sa kanila. Iyan kasing mga anak mo, Ate Rita. Sobrang palaway. At lagi nang pinag-iinitan itong kambal. Inggit yata kasi iyang anak mo dahil cute na cute at matatalino sina Henry at Ian. Narinig kong sigaw ni May kaya binilisan ko pa ang paglalakad at narinig ko rin ang pagbanggit niya sa pangalan ng mga anak ko. Hoy, May. Huwag mong ibintang sa anak ko ang masamang ugali ng mga batang iyan. Silang palaaway at akala mo kung sino. Pa-English pa. Pag nagsasalita, nasa baryo lang tayo. Kala mo naman kung sinong mayayaman. Nagitla ako sa tinura ni Aling Rita. Salamat na lamang at hindi nakakaintindi ng Tagalog ang mga anak ko. Kung hindi, ay siguradong masaktan sila sa narinig. Dahil dito sila sa Ilocos ipinanganak at nagkaisip, mas naiintindihan pa nila ang Iloco kaysa Tagalog. Teka, ano ho bang nangyayari rito? Nababahalang tanong ko at nakita ko ang dalawang anak ko na nakayuko sa likod ni May. Mami! Mami! Tawag nila sa akin nang makita ako at agad na tumakbo sa tabi ko at yumakap sa mga hita ko. Hoy, Christina! Turuan mo naman ng magandang asal yung mga anak mo. Kay liit pa kung umastay akala mo yung mga siga. Ayan, tingnan mo. Dumudugo ang ulo ng anak ko dahil binato niyang isang sa mga kambal. Palibhasa. Walang ama kaya walang disiplina. Pagalit na sagot nito. Gusto ko mang kumalma ay nagpanting ang tenga ko sa narinig. Huwag naman ho kayong magsalita ng ganyan sa harap ng mga bata. Lalo at may ibang mga nakakarinig. Sita ko sa kanya. Ngunit imbes na makinig, ay namaywang pa ito at lalong nilakasan ang boses. Aba? Bakit? Mahiyabang naman talaga yung mga anak mo. Kaya nga walang halos gusto makipaglaro sa kanila. Kasi may pa-spokening dollar pang magsalita. Akala mo naman mga mayayaman. Pang-iinsulto pa nito. Nagkuyom ang kamao ko sa mga sinabi niya. Hirap na hirap akong pigilin ang sarili kong huwag siyang patulan. Ayokong makita ng mga anak ko na ang nanay nila ay nakikipag-away sa kalye. Grabe ka namang makapagsalita, Aling Rita. Bakit? Masama ba kung magaling mag-English yung mga bata? Saka FYI lang ha. Mataas ang IQ level ng dalawang iyan kumpara dyan sa mga anak mo. 3 beses na nag-grade 1. Makapanlait ka, kala mo kung sino. Biglang galit na sabi ni May. Kaya bago pa lumala ang gulo, ay hinila ko na ang mga anak ko papasok ng bahay. Hoy, saan kayo pupunta? Ipagamot ninyo itong ginawa ng mga sutil mong anak. Kung hindi, ipapabarangay ko kayo. Narinig kong sigaw at pagtutungayaw ni Aling Rita, pero hindi ko na siya nilingon pa. Ramdam ko ring nakatingin ang mga anak ko sa akin habang mabilis din na naglalakad. Hindi na healthy ang lugar na ito para sa aking mga anak. Kaya sa mismong araw ding iyon ay naghanap na kami ni May ng malilipatang bahay. Iniwan muna namin ang mga bata sa pangangalaga ng nanay niya. Matagal nang patay ang tatay ni May dahil sa lung cancer. Kaya nag-ubos-ubos din lahat ng naipundar ng mga magulang niya para sa kanila. Nag-iisang anak lang din si May at nagkakilala kami noong pareho kaming nag-aral dito. Imbes na umupa ako ng bahay o apartment noon, ay pinatira na lamang nila ako sa bahay nila hanggang ngayon. Ngunit ang bahay ding ito ay matagal nang nakasangla sa bangko at malapit na ring palugit ang binigay sa kanila. Siguro nga ay panahon na para umalis na kami rito. Maghapon kaming naghanap ni May hanggang sa may nakita kaming signage na for sale, house and lot. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa at tinawagan agad ang numero na nakalagay sa karatula. Nakausap naman namin ang may-ari at talagang ibinebenta na raw ang bahay nila dahil nasa Italy na ang buong pamilya na nagmamay-ari nito. May kamahalan ito dahil kasama pati ang lupa at nang kwentahin ko ang ipon ko, talagang kulang. Mabuti na lamang at pumayag ang may-ari na 3 bigayan. Tutal, hindi naman daw minamadali ang pagbebenta. Sa loob lamang ng 3 araw
ay napalinisan at naipaayos na namin ang lugar na ito at ang bahay. Medyo may kalakihan ang bakuran, kaya pwede naming paggawa ng opisina ang bandang harap at tambakan naman ng mga gamit ang bandang likod. Naku, Christina, napakaganda naman itong nabili mong bahay. Dito na ba talaga tayo titira? Hindi ganun kalaki itong bahay, pero napakaluwang naman ang bakuran nito. Magaganda pa ang mga konkretong bakod. Masayang sabi ng nanay ni May na si Tita Marieta. Hindi maalis-alis ang maluwang na ngiti sa mga labi niya habang inililibot ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Mabuti nga ho at pumayag ang may-ari na utang muna ay yung iba. Ngayon, kailangan naming mag-triple kayod ni May para mabayadan ang balanse bago matapos ang taon. Paliwanag ko sa kanya. Bumuntong hininga naman ito at tumungo. Pasasaan ba at matatapos rin iyon? Malakas naman ang negosyo mo at marami ka ring sikat na kliyente. At least, dito maayos ang lugar na kalalakihan ng mga anak mo. Malumanay na saad nito. Marahan pa niyang hinaplos ang pisngi ko sa kabanayad na tinapik ang balikat ko. Sila naman po talaga ang dahilan kaya nagsisikap ako, tita. Saka ayoko nang maulit ang nangyari sa kamalian ko. Ayokong sa ganung environment tumira at lumaki ang mga anak ko. May katwiran ka, iha. Halika na at ipagpatuloy natin ang pag-aayos ng iba pang gamit. Yada nito sa akin. Swerte rin po natin dahil iyong ibang mga muebles at ibang naiwang mga kagamitan dito ay ang gaganda pa at libre nang ibinigay nung dating may-ari. Dagdag ko pa sa kanya. Talagang pinagpapala ng Diyos ang mabait na tao, anak. Mabuti kang tao at mapagmahal na ina. Kaya ka inaalalay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga nagtataka ako kung paano ka nagawang pakawalan ng lalaking nakabuntis sa'yo. Napakaganda mong bata, mabait, masipag, at mapagkumbaba. Palagay ko may sira sa unong lalaking iyon. Eksaheradang komento ni Nanay Marieta. Mariin kong pinaglapat ang mga labi ko para pigilan ang mapatawa. May konting kirot sa akin dahil sa pagkakaakala ko sa kanya, pero iyong paglaki-laki ng butas ng ilong ng nanay ni May habang nilalait si Charlie ang nakakatawa talaga. Salamat po, tita, pero sa totoo lang, hindi naman po masamang tao ang tatay ng kambal. Sadyang hindi lang siguro kung may para sa isa't isa talaga. May pait na tugon ko at ipinagpatuloy na namin ang ginagawa. Mayroon pa siyang gustong sabihin kanina pero parang nagbago na ang isip. Masayang masaya ako dahil mismong mga anak ko ay nagustuhan ang bago naming tirahan. Sana nga ay mas maging tahimik at maayos na ang pamumuhay namin dito.